Isang sampal ng katotohanan. Habang si Evelyn ay masayang nagluluto ng paboritong ulam ni Daniel, isang divorce paper ang inihagis sa kanyang mukha. Layas, hindi kita kailangan, pabigat ka lang. Sigaw ng CEO na binuo niya mula sa kawalan. Ang asawang minahal may kalungkot-lungkot na kalantarina sa sarili nilang kama. Pero hindi nila alam, si Evelyn ang may-ari ng bawat gusaling tinatapakan nila. Sino ang tunay na reyna? Magsisimula na ang paniningil. Wala ka ng silbi sa akin, Evelyn. Kaya pakiusap. Umalis ka na sa pamamahay ko habang may kaunti ka pang natitirang dignidad. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Evelyn. Marahan niyang ibinaba ang hawak na tray kung saan nakalagay ang paboritong adobo ni Daniel. Buong hapon niya itong niluto. Tiniis ang init ng kalan at ang pagod sa likod dahil ito ang araw ng kanilang ika-10 anibersaryo. Ang mga daliri niya na may kaunti pang bahid ng harina mula sa paggawa ng cake ay nagsimulang manginig. Tumingin siya kay Daniel. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya sa harap ng dambana ay nakatayo ngayon sa gitna ng kanilang marangyang sala. Suot ang isang mamahaling suit na si Evelyn mismo ang bumili gamit ang kanyang lihim na pondo. Walang bakas ng awa sa mga mata ng asawa. Sa halip, puro pandidiri at pagmamadali ang mababasa doon. Sa likuran ni Daniel, dahan-dahang bumaba sa hagdan si Bella. Nakasuot ito ng kulay rosas na silk robe, ang mismong robe na regalo ni Daniel kay Evelyn noong nakaraang Pasko, ngunit hindi niya kailanman isinuot dahil ayaw niyang madumihan sa gawaing bahay. Ang bango ng pabango ni Bella ay nanunuot sa ilong ni Evelyn, isang amoy na banyaga at mapang-api sa loob ng sarili niyang tahanan. Nalaglag ang hawak niyang sandok at lumikha ito ng isang matunog na ingay sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Ramdam ni Evelyn ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit. Ngunit tila may malaking bara sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanyang huminga. Ang kanyang mga binti ay naging parang halaya sa lambot. Tila anumang oras ay bibigay ang kanyang katawan. Daniel, anong ibig sabihin nito? Anibersaryo natin ngayon. Ang mga bata, natutulog na sila sa itaas. Pabulong na sabi ni Evelyn. Ang boses ay babasag at halos hindi marinig. Tumawa ng mapakla si Daniel at kinuha ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa at inihagis niya ito sa paanan ni Evelyn. Anniversary? Evelyn, grow up. Ginamit lang kita. Kailangan ko ng isang asawang mukhang kagalang-galang nung nagsisimula pa lang ako. Pero tignan mo ang sarili mo ngayon. Para kang katulong na laging amoy bawang at pawis. You don't fit in my world anymore. Lumapit si Bella at kumapit sa braso ni Daniel. Ang mga kuko nitong may pulang pintura ay parang mga kuko ng lawin na bumaon sa dangal ni Evelyn. Poor Evelyn, don't worry. Aalagaan ko ang mga bata. Pero ikaw, I think it's time for you to go back to where you belong. Sa hirap, nanigas ang buong pagkatao ni Evelyn. Ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 10 taon. Ang pagtalikod niya sa kanyang marangyang pinagmulan. Ang pagpapanggap na siya ay isang ulilang probinsyana. Ang pagbuhos ng kanyang sariling yaman sa kumpanya ni Daniel nang hindi nito nalalaman. Lahat ng yon ay parang mga abong tinangay ng hangin. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang paningin niya ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinigilan niya itong pumatak. Hindi sa harap ng mga taong ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng katangahang nagawa niya sa ngalan ng pag-ibig. Ngayon na, Evelyn, layas, huling utos ni Daniel habang binubuksan ang malaking pinto ng bahay. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang malakas na bugso ng hangin ay pumasok sa loob ng sala. Pinapatay ang mga kandilang itinirik ni Evelyn
para sa kanilang hapunan. Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa bawat sulok ng bahay na itinuring niyang paraiso, na ngayon ay naging isang malamig na bilangguan. Tumalikod si Evelyn ng walang imik. Hindi niya tiningnan ang mga maleta niyang nakatambak na sa gilid. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang durog na puso at ang matinding hapdi ng katotohanan. Habang humahakbang siya palabas, patungo sa gitna ng bumubuhos na ulan, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ito na ba ang kapalit ng 10 taon ng katapatan? Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong nagmahal lang naman ng totoo bago nito mahanap ang lakas na lumaban at bawiin ang lahat ng nawala sa kanya? Huwag kang umastang biktima, Evelyn. Alam nating lahat na pumasok ka sa pamilyang ito para lang sa pera at katanyagan ni Daniel. Ang tinig ni Doña Aurora ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin ng sala. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong selyang pilus habang marangyang kumikinang ang mga brilyante sa kanyang leeg at daliri. Mga alahas na hindi niya alam ay binayaran ni Evelyn sa pamamagitan ng isang lihim na trust fund. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng poot. Tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng pagkakataong si Evelyn ang nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit at itinakwil ng sariling anak. Si Evelyn ay nakatayo pa rin sa gitna ng silid, basa ang laylayan ng kanyang damit mula sa ulan sa labas. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya mula sa tingin ng kanyang biyenan. Ang bawat tunog ng marahas na paglalapag ni Aurora ng tasa ng tsaa sa mesa ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Ma, paano niyo nagagawang sabihin iyan? 10 taon akong nagsilbi sa pamilyang ito. Minahal ko kayo na parang tunay kong ina. Ang mahinang tugon ni Evelyn. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aurora. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang tabi at marahas itong inilapag sa harap ni Evelyn. Kung talagang mahal mo kami, pipirmahan mo ito. Ibigay mo ang buong karapatan ng mga bata kay Daniel. Isang katulong na tulad mo ay walang maibibigay na magandang kinabukasan sa mga apo ko. Huwag mo silang idamay sa kahirapan mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Evelyn. Ang pag-agaw sa kanyang mga anak ay ang huling hangganan na hindi niya hahayaang malampasan ng kahit sino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nagkuyom. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit hindi iyon sapat para tapatan ang sakit sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Evelyn sa sofa kung saan nakapatong ang maliit na unan ng kanyang bunsong anak. Maingat niya itong kinuha at mahigpit na niyakap. Tila hinahanap ang pamilyar na amoy ng gatas at pulbos na minsang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa simpleng sandaling iyon, mas naramdaman niya ang bigat ng pagiging ina kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Sa bawat hibla ng tela ng unan, para bang bumabalik ang alaala ng init ng yakap ng kanyang mga anak na ngayoy unti-unting lumalayo sa kanya. Hindi ko ibibigay ang mga anak ko, matigas na sabi ni Evelyn, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gitna ng mga luha. Kahit anong mangyari, hindi niyo sila makukuha sa akin. Tumayo si Doña Aurora, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng matunog na pagpalo sa sahig na tila isang banta. Lumapit siya kay Evelyn at idinikit ang kanyang mukha, sapat na para maramdaman ni Evelyn ang mainit at mapanlinlang na hininga nito. Makinig ka sa akin, Evelyn. Isang salita ko lang sa mga koneksyon ni Daniel, maipapakulong kita. Gusto mo bang lumaki ang mga anak mo na ang ina ay nasa likod ng rehas dahil sa pagnanakaw? Dahil kaya naming gumawa ng ebidensya na ninanakawan mo ang kumpanya ng asawa mo. Ang banta ni Aurora ay tila isang madilim na ulap na bumalot sa isipan ni Evelyn. Alam niyang kaya itong gawin ng pamilya Hale,
Ang kanilang kasakiman ay walang limitasyon at ang kanilang kapangyarihan na siya rin ang nagbigay ay gagamitin na ngayon laban sa kanya. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay, kasabay ng pagpatay-sindi ng mga ilaw sa sala. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Aurora ay nagmukhang isang halimaw sa ilalim ng anino. Naisip ni Evelyn ang mga dokumentong nakatago sa kanyang lihim na vault. Ang mga katotohanang magpapabagsak sa pamilyang ito sa isang iglap. Ngunit sa ngayon, siya ay nag-iisa, basa, at walang kalaban-laban sa harap ng kanilang kalupitan. May 3 minuto ka para lumabas ng pinto o tatawag ako ng mga pulis. Ang huling babala ni Aurora habang itinuturo ang malaking pinto na nakabukas patungo sa madilim at maulang gabi. Habang humahakbang si Evelyn paatras, bit-bit ang una ng kanyang anak, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig sa kanyang bulsa. Ang susi ng isang lumang mansyon na matagal na niyang hindi binibisita. Isang lihim na nakatago sa loob ng maraming taon. Paano makakaalis si Evelyn sa bitag na ito nang hindi nawawala ang kanyang mga anak? At anong klaseng kasalanan ang handang gawin ni Doña Aurora para lang mapanatili ang kanilang huwad na karangalan? Mama, giniginaw na po ako. Ang boses ng maliit na si Chloe ay halos malunod sa hagupit ng hangin at ulan. Mahigpit na niyakap ni Evelyn ang kanyang 2 anak sa ilalim ng isang makipot na waiting shed sa gilid ng kalsada. Ang kanyang 5 taong gulang na anak na lalaki, si Nathan, ay pilit na nagpapakatatag. Hawak ang laylayan ng basang-basang damit ng kanyang ina habang nanginginig ang buong katawan. Wala silang ibang dala kundi ang isang maleta at ang maliit na unan na kinuha ni Evelyn sa sala kanina. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong na yari sa yero ay lumilikha ng isang nakakarinding ingay, tila ba pinagtatawanan ang kanilang kalagayan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig sa kanilang direksyon, ngunit wala nang pakialam si Evelyn. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kawalang pag-asa sa kanyang dibdib. Inilabas ni Evelyn ang kanyang cellphone. Ang screen ay may lamat na at basa. Sinubukan niyang tawagan si Daniel sa huling pagkakataon, 1 ring, 2. Ngunit bago pa man may sumagot, isang malamig na tinig ang narinig niya. "The number you dialed is busy. Please try again later." O di kaya ay sadyang hinarangan na ni Bella ang kanyang numero. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evelyn. Ang lalaking binigyan niya ng lahat ay hindi man lang magawang sagutin ang tawag ng kanyang mga anak na nasa gitna ng baha at dilim. "Hush, Chloe. Nandito si Mama. Hindi ko kayo pababayaan," bulong ni Evelyn habang hinahaplos ang basang buhok ng anak. Sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ang init ng maliliit na kamay ng kanyang mga anak ang tanging nagpapaalala sa kanya na mayroon pa siyang dahilan para mabuhay. Ang kanilang mga mata, na puno ng tiwala at takot, ay naging sulo na nagbigay ng panandaliang liwanag sa kanyang nagdidilim na mundo. Sa gitna ng katahimikan at ng humahagulgol na langit, isang pares ng matinding liwanag mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanilang direksyon. Ang tunog ng makina nito ay hindi gaya ng mga karaniwang sasakyan. Ito ay tahimik, swabe, at nagpapahiwatig ng yaman. Huminto ang itim na marangyang sasakyan sa tapat mismo ng waiting shed. Bumukas ang pinto sa gilid ng driver. Isang matandang lalaki ang lumabas. Suot ang isang dekalidad na itim na kapote at may bitbit na malaking payong. Sa bawat hakbang niya sa baha, makikita ang awtoridad at paggalang. Ito si Mang Kanor, ang taong huling nakita ni Evelyn 10 taon na ang nakalilipas bago niya piniling talikuran ang lahat para sa pag-ibig. Nanlaki ang mga mata ni Evelyn. "Mang Kanor," hindi nagsalita ang matanda. Sa halip, lumapit siya kay Evelyn at itinapat ang payong sa itaas nila upang hindi na sila mabasa ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagmamahal,
Tila ba nakikita niya ang maliit na batang babae na pinalaki niya sa loob ng isang palasyo. Dahan-dahang lumuhod si Mang Kanor sa basang semento sa harap mismo ni Evelyn at ng dalawang bata. Binaliwala ang dumi at baha na sumisipsip sa kanyang pantalon. Ang kanyang pagluhod ay isang pagpapakumbaba na tila ba isang ritual ng muling pagbabalik ng isang reyna. Matagal kaming naghintay, Senyora Evelyn. Ang basag na tinig ni Mang Kanor na humalo sa tunog ng ulan. Handa na po ang lahat. Ang mansyon, ang inyong mga tauhan, at ang kapangyarihang inyong iniwan. Lahat ay naghihintay sa inyong pagbabalik. Napatigil ang paghinga ni Evelyn. Ang pangalang senyora ay tila isang banyagang salita na nagpagising sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na matagal na niyang ibinaon sa limot. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng bahay ni Daniel, kung saan ang mga ilaw ay masayang nagniningning. Hindi alam na ang pondasyong kinatatayuan nila ay nagsisimula na ring gumuho. Sino nga ba talaga si Evelyn sa likod ng pagiging isang simpleng may bahay? At ano ang gagawin ni Daniel kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ang mismong kamay na nagpapakain sa kanyang kasakiman? Ang dahan-dahang pag-atras ng malaking bakal na pinto ng mansyon ng mga Valderrama ay tila isang hudyat ng pagbubukas ng isang bagong kabanata sa buhay ni Evelyn. Habang dahan-dahang gumagapang ang marangyang sasakyan sa sementadong daan na napapalibutan ng matatandang puno ng nara, hindi mapigilan ni Evelyn na mapahigpit ang hawak sa kanyang mga anak. Ang bawat sulok ng lupain na ito ay pamilyar sa kanya. Bawat estatwa at bawat bintanang nagliliwanag ay saksi sa kanyang pagkabata bago niya piniling magbulag-bulagan sa ngalan ng pag-ibig. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking hagdanang gawa sa purong puting marmol, isang hanay ng mga tauhan ang nakatayo. Lahat ay nakayuko bilang pagpapakita ng matinding respeto. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng mahinahong pagbukas ng pinto ng sasakyan. Lumabas si Evelyn. Bitbit pa rin ang kanyang basang damit. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng babaeng itinapon sa gitna ng ulan kanina. Welcome home, Senyora Evelyn. Sabay-sabay na bati ng mga tauhan. Pumasok siya sa loob ng mansyon kung saan ang bawat dingding ay pinalamutian ng mga gintong detalye at mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dinala siya ni Mang Kanor sa kanyang silid. Isang malawak na kwarto na mas malaki pa sa buong unang palapag ng bahay ni Daniel. Pagpasok niya sa banyo, ang init ng tubig na lumalabas mula sa mga gintong gripo ay unti-unting tumunaw sa ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Hinubad niya ang kanyang basang damit. Ang damit na binili niya sa isang sale dahil lang gusto niyang makatipid para sa kumpanya ni Daniel. Hinayaan niyang agos ng mainit na tubig ang maghugas sa kanyang mga luha at sa bawat bakas ng pang-iinsulto ni na Aurora at Bella. Matapos ang mahabang paliligo, lumabas si Evelyn na nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin na may gintong frame. Ito ang kanyang golden moment. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang maputlang mukha, ang mga matang puno ng pait, at ang simpleng singsing sa kanyang daliri na gawa sa murang ginto. Ito ang singsing na ibinigay ni Daniel nung wala pa siyang anuman. Ang singsing na itinuring ni Evelyn na simbolo ng kanilang wagas na pagmamahalan. Dahan-dahan niyang hinila ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat pag-usad ng metal sa kanyang balat ay tila isang pagpunit sa huling hibla ng kanyang pagiging Mrs. Hale. Nang tuluyan itong matanggal, inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa, isang maliit at walang kwentang bagay sa gitna ng karangyaan ng kanyang tunay na mundo. Hindi na siya ang asawang sunod-sunuran, siya na muli, si Evelyn Valderrama. Mang Kanor, tawag niya sa matanda na naghihintay sa labas ng pinto. Po, senyora? Tugon nito habang pumasok at nanatiling nakayuko. I want a full financial audit of DH Tech
I want to see every single centavo that went into Daniel's pockets from the trust fund. At tawagan mo si Attorney Castillo. Sabihin mo sa kanya, the silent investor is finally waking up. Utos ni Evelyn. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay malamig, direkta at puno ng awtoridad. Lumapit si Mang Kanor at iniabot sa kanya ang isang makapal na folder. Actually, senyora, nakahanda na po ang ulat na ito. Matagal na po naming sinusubaybayan ang paglustay ng pamilya Hale sa inyong yaman. Binuksan ni Evelyn ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga transaksyon, mga lihim na utang ni Daniel, at ang katotohanang halos lahat ng ari-arian na ipinagmamalaki ng kanyang asawa ay nakasanla sa isang kumpanyang pagmamay-ari mismo ni Evelyn sa ilalim ng ibang pangalan. Nanigas ang mga panga ni Evelyn nang makita ang huling pahina. Ang kumpanya ni Daniel ay hindi lang basta nahaharap sa problema. Ito ay teknikal na bangkarote kung wala ang buwan ng tulong mula sa kanyang lihim na pondo na ngayon ay ipinatigil na niya. Daniel, akala mo ba ikaw ang hari? Bulong ni Evelyn sa sarili habang mariing isinasara ang folder. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ay tila isang paghahanda para sa isang digmaan kung saan siya ang may hawak ng lahat ng alas. Ano ang gagawin ni Daniel kapag nalaman niyang ang bawat hininga ng kanyang kumpanya ay nakadepende sa babaeng itinuring niyang basura? At paano tatanggapin ni Aurora na ang katulong na minaliit niya ay ang tunay na nagmamay-ari ng bawat brilyanteng nakasuot sa kanyang katawan? Isang tagay para sa bagong hari ng tech industry at para sa paglaya mula sa nakakasakal na nakaraan. Ang malakas na boses ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang rooftop bar, kasabay ng matunog na pag-umpugan ng mga kristal na baso ng mamahaling champagne. Nakatayo siya sa gitna ng silid, suot ang kanyang damo ng ngiting puno ng kayabangan, habang ang mga ilaw ng lungsod ay tila nagpupugay sa kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi, nakasandal si Bella na animoy isang palamuting kumikinang. Ang mga mata nito ay puno ng kislap ng kasakiman habang tinitignan ang mga maimpluwensyang tao sa kanilang paligid. Para kay Daniel, ang gabing ito ang patunay na hindi niya kailangan si Evelyn. Sa kanyang isip, ang kanyang talino at lakas ang nagdala sa kanya sa rurok, at ang kanyang asawa ay isa lamang pabigat na humihila sa kanya pababa sa mundo ng mga karaniwang tao. You know guys, wika ni Daniel habang tinitignan ng kanyang mga business partners, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang pinakamahirap sa pag-akyat sa tagumpay ay ang mga taong walang vision. My ex-wife? She wanted me to stay simple. Imagine, gusto niyang mag-uwi ako ng trabaho sa isang maliit na apartment habang kumakain ng tuyo at kanin. She was a limit to my potential. Ngayong wala na siya, tignan niyo, the world is at my feet. Isang malakas na tawanan ang sumunod sa kanyang biro. Walang nakapansin sa bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang baso. Upang itago ang kakaibang kaba, lumapit si Daniel sa buffet table kung saan nakahain ng iba't ibang putahe mula sa mga sikat na chef. Kumuha siya ng isang maliit na serving ng gourmet adobo. Ang hitsura nito ay sining sa ibabaw ng plato. Ngunit nang matikman niya ito, napatigil siya. Ang timpla ng tuyo, suka, at mga pampalasa ay biglang nagdala sa kanya sa isang alaala. Ang mga gabing umuuwi siyang pagod at sasalubungin siya ni Evelyn ng isang mainit na plato ng pagkain. Ang lasa ay halos magkapareho. Tila ba may bahagi ng kanyang puso na pilit kumakapit sa nakaraan. Ito ang kanyang golden moment. Sa isang saglit ang kanyang panga ay nanigas at ang kanyang lalamunan ay parang nasakal. Ngunit sa halip na namnamin ng alaala, marahas niyang ibinaba ang tinidor at itinulak ang plato palayo. Dahilan upang tumalsik ang kaunting sarsa sa puting tela ng mesa. Ang pangit ng lasa, bulyaw ni Daniel
Sapat na para lumingon ng ilang bisita. Masyadong probinsyana ang dating. Cheap. Alisin niyo ito rito. Lumapit si Bella at hinaplos ang kanyang balikat. Ang boses nito ay parang malambot na seda na may lason. Don't mind it, babe. Sanay ka lang kasi sa luto ng katulong mo noon. Dito sa mundo natin, we deserve only the finest, not some low-class comfort food. Muling bumalik ang nangiti sa mga labi ni Daniel, ngunit ito ay isang maskara na lamang. Habang nagpapatuloy ang musika at ang tawanan, dahan-dahang naglakad si Daniel patungo sa balkonahe upang damhin ang malamig na hangin. Inilabas niya ang kanyang mamahaling telepono, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang susunod na malaking proyekto na magpapatatag sa kanyang posisyon bilang pinakamayamang CEO. Isang mensahe ang pumasok. Hindi ito mula sa kanyang assistant, kundi mula sa kanyang pinakamalaking shareholder, ang kumpanyang Orion Holdings, ang misteryosong grupo na laging sumusuporta sa kanya sa tuwing siya ay nanganganib. Nang mabasa ang nilalaman, ang kulay sa mukha ni Daniel ay dahan-dahang naglaho, na naging kasing puti ng kanyang polo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang hawak niyang cellphone ay tila naging isang pirasong yelo na naging sanhi ng kanyang panginginig. Impossible! Bulong niya sa sarili, habang ang ingay ng party sa likuran niya ay tila naglaho at napalitan ng isang nakakatulig na katahimikan sa kanyang pandinig. Ano ang nakasaad sa mensahe na nagpabagsak sa kumpiyansa ng isang hari sa loob ng isang saglit? At sino ang nasa likod ng Orion Holdings na may kapangyarihang bawiin ang lahat ng ibinigay nito sa isang kisap mata? Anong ibig mong sabihin na declined? Sigurado ka ba sa sinasabi mo o sadyang hindi mo lang alam kung paano gamitin ang card na yan? Ang matinis na boses ni Doña Aurora ay bumasag sa mahinhin at air-conditioned na katahimikan ng isang sikat na jewelry store sa Makati. Namumula ang kanyang mukha habang nakatitig sa batang sales lady na nanginginig ang mga kamay. Sa ibabaw ng glass counter, nakalatag ang isang kwintas na gawa sa white gold at pinalamutian ng mga pambihirang sapphire. Isang luho na balak niyang iregalo sa kanyang sarili bilang pagdiriwang sa pag-alis ni Evelyn. Pasensya na po, Ma'am Aurora, pero 3 card niyo na po ang sinubukan ko at lahat po sila ay may insufficient funds o account frozen na status. Paliwanag ng empleyado habang nakayuko, hindi makatingin ng diretso sa matanda. Dahas na hinablot ni Aurora ang kanyang mga card, ang kanyang mga brilyanteng singsing ay lumikha ng matutulis na tunog sa ibabaw ng salamin. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng kumukulong tubig sa gitna ng maraming tao. Ang bawat bulong ng mga ibang mamimili sa loob ng tindahan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Paanong mangyayari ito? Siya ang ina ng CEO ng DH Tech. Siya ang reyna ng kanilang tahanan. Sa kabilang bahagi ng mall, sa loob ng isang pribadong lounge ng isang luxury brand, masayang nagsusukat ng mga sapatos si Bella. Ang bawat pares na isinusuot niya ay nagkakahalaga ng katumbas ng ilang buwang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Kunin ko lahat ng kulay nito, utos ni Bella sa sales associate habang tinitignan ng kanyang sarili sa salamin ng may halong pagmamalaki. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay panandaliang naputol ng bumukas ang malaking pinto ng lounge. Isang babae ang pumasok, dahan-dahan at may dalang hangin ng awtoridad na tila nagpapatigil sa pagtibok ng paligid. Ang babaeng ito ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na gawa sa mamahaling seda, walang masyadong palamuti, ngunit ang bawat tahi nito ay nagsisigaw ng tunay na yaman, ang yaman na hindi kailangang ipagsigawan. Ito ang golden moment. Napako ang tingin ni Bella. Ang babaeng iyon ay si Evelyn. Pero hindi ito ang Evelyn na kilala niya. Wala na ang amoy ng bawang at ang hitsura ng pagod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod,
Ang kanyang balat ay tila nagniningning sa ilalim ng mga chandelier at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sino mang titingin dito. Dumaan si Evelyn sa harap ni Bella nang hindi man lang ito sinusulyapan. Tila ba si Bella ay isang piraso ng muebles o isang hamak na hangin na walang halaga. Ang bango ni Evelyn ay amoy ng mga sariwang rosas sa umaga, isang halimuyak na mas masarap at mas mahal kaysa sa anumang pabangong gamit ni Bella. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bella ang isang matinding panliliit. Ang lahat ng suot niyang alahas at mamahaling damit ay biglang nagmukhang peke at murang palamuti sa harap ng natural na kagalangan ni Evelyn. Ang bawat hakbang ni Evelyn sa makintab na sahig ay lumikha ng isang mahinhin ngunit matatag na tunog. Tila isang martsa ng isang reynang bumabalik sa kanyang trono. Hindi siya nagsalita, hindi siya nag-eskandalo, ngunit ang katahimikang dala niya ay mas masakit pa sa anumang sampal. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Tanong ng assistant kay Bella nang mapansin nitong natulala ang dalaga. Hindi sumagot si Bella. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng lounge, pilit na sinusundan ng tingin ang figura ni Evelyn. Nakita niyang lumabas ito ng mall patungo sa curbside kung saan naghihintay ang isang mahabang sasakyan. Hindi lang ito basta sasakyan. Ito ay isang itim na Rolls-Royce na may plakang nagpapahiwatig ng pag-aari ng isang napaka-importanteng tao. Nakita ni Bella kung paano pinagbuksan ni Mang Kanor si Evelyn ng pinto. Ang matanda ay nakayuko ng husto bilang tanda ng pagsamba. Bago pumasok sa loob, lumingon si Evelyn sa direksyon ng mall. Hindi niya tiningnan si Bella, ngunit ang isang tipid at misteryosong ngiti sa kanyang mga labi ay tila isang babala na ang laro ay nagsisimula pa lamang. Nang dahan-dahang umandar ang sasakyan at mawala sa paningin, naiwang nakatayo si Bella sa gilid ng kalsada. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis at ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Sino ba talaga ang babaeng itinakwil nila? Paanong ang isang basura ay biglang naging may-ari ng isang marangyang buhay na kahit si Daniel ay hindi pa kayang abutin? At ang pinakanakakatakot na tanong sa isip ni Bella, kung si Evelyn ang nasa loob ng sasakyang yon, anong mangyayari sa kanila kapag nalaman ni Daniel ang totoo? Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga bulaklak ng kalachuchi ay humahalo sa malamig na hangin ng umaga sa sementeryo. Nakatayo si Evelyn sa harap ng isang marangyang puntod na gawa sa itim na granite, kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Ang huling lalaking tunay na nagmahal at nagprotekta sa kanya. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang kumpol na ng mga puting rosas sa ibabaw ng marmol. Ang bawat paghaplos niya sa malamig na bato ay tila isang paghingi ng paumanhin. Naalala niya ang huling habilin ng kanyang ama, 10 taon na ang nakalilipas. "Evelyn, ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapaliit sa iyong pagkatao. Tandaan mo kung sino ka." Ngunit sa panahong yon, mas pinili niyang makinig sa matatamis na pangako ni Daniel kaysa sa babala ng kanyang sariling dugo. Ito ang kanyang golden moment. Isang luhang kristal ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi dahil sa panghihinayang sa pagkawala ni Daniel, kundi dahil sa panghihinayang sa mga taong hinayaan niyang tapakan ang kanyang sariling dangal. "Papa, patawad dahil naging mahina ako." Bulong niya sa gitna ng katahimikan ng himlayan. Pero pangako, hinding-hindi na muling may yuyurak sa pangalan ng ating pamilya. Habang nanunumpa si Evelyn sa harap ng puntod, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang katahimikan sa opisina ni Daniel ay binasag ng isang marahas na pagbagsak ng mga dokumento sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit habang kaharap ang kanyang personal na abogado. "Anong ibig mong sabihin na kailangan nating ibalik ang lahat ng puhunan ng Orion Holdings?" Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at takot. "Ang perang yon ay nagamit na sa expansion.
Wala kaming ganun kalaking cash sa ngayon. Sir Daniel, malinaw ang nakasaad sa kontrata. Paliwanag ng abogado habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ang investor ay may karapatang bawiin ang lahat ng pondo sa oras na mapatunayan na ang pamamahala ay hindi na tumutugma sa kanilang ethical standards. At base sa ulat nila, ang inyong personal na buhay at ang biglaang pagpapaalis sa inyong asawa ay itinuturing nilang banta sa reputasyon ng kumpanya. Tumawa ng mapakla si Daniel at marahas na humarap sa malaking bintana ng kanyang opisina. Si Evelyn, dahil lang sa babaeng yon, wala siyang kinalaman sa kumpanyang ito. Ako ang nagtayo nito. Ako ang nagpuyat. Ako ang naghirap. Sa gitna ng kanyang galit, isang imahe mula sa nakaraan ang pilit na sumisilip sa kanyang isipan. Isang tagpo noong sila ay nagsisimula pa lamang. Naalala niya ang gabing iyak siya ng iyak sa isang madilim na sulok ng kanilang maliit na apartment dahil wala siyang pambayad sa patent ng kanyang unang imbensyon. Noon, lumapit si Evelyn, nakangiti sa kabila ng pagod mula sa 2 trabaho at iniabot sa kanya ang isang makapal na sobre. "Savings ko yan, Daniel. Gamitin mo para sa pangarap natin," sabi ni Evelyn noon. Hindi alam ni Daniel na ang perang iyon ay galing sa pagbebenta ni Evelyn ng huling alahas na pamana ng kanyang ina. Itinago ni Evelyn ang katotohanan iyon upang hindi masugatan ang pride ni Daniel. Pero ngayon, sa loob ng kanyang malamig na opisina, pilit na ibinabaon ni Daniel ang utang na loob na yon. Wala siyang binigay sa akin kundi sakit ng ulo. Pagsisinungaling ni Daniel sa kanyang sarili, habang ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. "I built this empire alone." Ang kanyang pagmamatigas ay panandaliang naputol nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang sekretary na may dalang isang itim na sobre na may selyo ng korte. Ang bawat hakbang ng sekretary sa carpet ay tila isang tunog ng paparating na hatol. "Sir, may supina po kayo. Isang kaso ng breach of investment contract at moral damages na isinampa ng Orion Holdings." Nanginginig na balita ng sekretary. Dahan-dahang kinuha ni Daniel ang sobre. Nang mabuksan niya ito, isang maliit na note ang nahulog mula sa loob. Walang pirma, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar na pamilyar sa kanya. Isang sulat na malinis, elegante at puno ng di mababasag na paninindigan. Ang bawat utang ay may bayad, Daniel, at ang paniningil ay nagsisimula na. Nabitawan ni Daniel ang papel habang ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Sino ang tunay na may-ari ng Orion Holdings at paanong ang isang simpleng asawa ay may kakayahang gipitin ang isang higanteng tulad niya sa loob lamang ng ilang araw? Ang bawat hakbang ni Daniel sa makintab na pasilyo ng Orion Holdings ay tila isang paglakad patungo sa sarili niyang hatol. Ang lamig ng air conditioner ay tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo. Ang gusaling ito ay simbolo ng kapangyarihan na noon ay pinangarap niyang maabot. Ngunit ngayon, ito ang naging kuta ng kaaway na nais siyang pabagsakin. Pagpasok niya sa malawak na boardroom, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanyang pandinig. Ang silid ay napapaligiran ng malalaking bintanang salamin na nagpapakita ng buong ganda ng lungsod. Ngunit ang atensyon ni Daniel ay nakatuon lamang sa isang mataas na upuang itim na nakatalikod sa kanya sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. "Good morning," wika ni Daniel, pilit na pinatatatag ang kanyang boses upang hindi mahalata ang kaba. "Nandito ako para kausapin ang chairperson ng Orion Holdings. Naniniwala akong may malaking pagkakamali sa pagbawi niyo ng pondo sa DH Tech. Maaari nating pag-usapan ito ng maayos as professionals." Walang sumagot mula sa upuan. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahina at maindayog na tunog ng isang mamahaling bolpen na pinipindot. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo
Nang natitirang oras ni Daniel, ito ang golden moment. Ang tunog ng pagpindot ng ballpen ay naging kasing tunog ng tibok ng puso ni Daniel. Mabilis, hindi mapakali, at puno ng takot. Sa bawat paglubog at pag-angat ng spring ng ballpen, nararamdaman ni Daniel ang isang kakaibang pamilyar na ritual. Naalala niya ang mga gabing nagtatrabaho siya sa kanilang maliit na mesa noon, habang si Evelyn ay tahimik na nagbabasa sa kanyang tabi, pinaglalaruan ang parehong ritmo ng ballpen upang hindi siya makatulog. "Look, I don't know what personal grudge you have against me." Patuloy ni Daniel, ang kanyang tono ay nagsisimulang mahaluan ng inis dahil sa pananahimik ng kausap. "But business is business. You invested in my genius, in my vision. Ang paghila nyo ng pondo ngayon ay hindi lang makakasira sa akin, kundi pati na rin sa inyong investment. Let's be reasonable." Dahan-dahang tumigil ang tunog ng ballpen. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi. Ang bawat hibla ng hangin sa silid ay tila tumigil sa pagdaloy. Genius, vision, ang tinig na nagmula sa upuan ay malambot, elegante, ngunit may talim na parang yelo. Ang boses na yon ay naging sanhi ng paghinto ng mundo ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nanigas, at ang hawak niyang folder na naglalaman ng kanyang grand proposal ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri, lumikha ng isang malakas na pagbagsak ng mga papel sa sahig. Dahan-dahang umikot ang upuan. Tumambad sa harap ni Daniel si Evelyn. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na blazer na nagpapakita ng kanyang pagiging isang makapangyarihang pinuno. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pagsamba kay Daniel, ay wala na ngayong makikitang anuman, kundi ang isang malalim at malamig na kawalan. Evelyn?" Ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Daniel, ang kanyang panga ay literal na lumaylay sa matinding pagkagulat. Isang matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Evelyn habang dahan-dahan siyang sumasandal sa kanyang upuan. "Nagulat ka ba, Daniel? Akala mo ba ang asawang iniwan mo sa ulan ay walang patutunguhan? Akala mo ba ang genius mo ay sapat na para itayo ang kumpanyang ito?" Itinukod ni Evelyn ang kanyang mga siko sa lamesa at pinagdikit ang kanyang mga daliri. "Ang Orion Holdings ay hindi lang basta investor, Daniel. Ito ay pagmamay-ari ng pamilya Valderrama. At ako ang chairperson nito. Lahat ng perang ginamit mo, lahat ng opisina na inapakan mo, at lahat ng tagumpay na ipinagmamalaki mo, lahat ng iyon ay galing sa akin." Nanlambot ang mga binti ni Daniel. Napahawak siya sa sandalan ng isang upuan upang hindi tuluyang matumba. Ang bawat salita ni Evelyn ay parang isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip ng kayabangan. "So, Daniel," pagpapatuloy ni Evelyn, ang kanyang boses ay naging mas malamig. "Ngayong alam mo na kung sino ang kausap mo. Sa tingin mo ba ay reasonable pa rin ang hiling mong huwag kong bawiin ang lahat ng sa akin?" Napatitig si Daniel sa kanyang asawa, ang babaeng itinapon niya na parang basura, na ngayon ay hawak ang buong mundo niya sa kanyang mga palad. Paano niya malulusutan ang isang digmaan kung saan ang kalaban niya ay ang mismong tao na nakakaalam ng lahat ng kanyang kahinaan? At hanggang saan ang kayang gawin ni Evelyn para makuha ang hustisyang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili? "Evelyn, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Isipin mo ang mga bata. Isipin mo ang pinagsamahan natin sa loob ng 10 taon." Ang boses ni Daniel ay basag, puno ng pagmamakaawa na tila ba isang sugatang hayop na naghahanap ng malulusutan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang dulo ng kamay ni Evelyn. Wala na ang CEO na puno ng kayabangan. Ang tanging natira ay isang lalaking takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, o mas tamang sabihin, ang lahat ng kanyang ninakaw. Nanatiling hindi gumagalaw si Evelyn. Ang kanyang muka
ay parang isang estatwang gawa sa yelo, walang kahit anong emosyon na makikita. Tinitigan niya si Daniel, ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo, at naramdaman niya ang isang matinding pandidiri na mas matindi pa sa galit. Pinagsamahan, Daniel? Ang mahinahong tanong ni Evelyn, ang bawat pantig ay parang isang patak ng asido. Nasaan ang isip mo sa pinagsamahan natin noong itinapon mo ako at ang mga anak mo sa gitna ng bagyo? Nasaan ang pagmamahal mo noong hinayaan mong tawagin akong basura ng kabit mo sa loob ng sarili nating bahay? Kasalanan ni Bella iyon. Siya ang nanggulo sa isip ko. Mabilis na sagot ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Inakit niya ako, Evelyn. Pinaniwala niya ako na hindi mo na ako mahal. Alam mo naman na ikaw lang ang tunay kong asawa. Nagkamali lang ako. Tao lang ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, basta't huwag mo lang bawiin ang kumpanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Evelyn. Ang pagiging duwag ni Daniel ay mas nakakasuka kaysa sa kanyang pagtataksil. Ang makitang isinusuko ni Daniel ang babaeng ipinalit sa kanya para lang sa pera ay nagpapatunay na wala itong alam na mahalin kundi ang kanyang sarili. Ito ang kanyang golden moment. Lumapit si Evelyn kay Daniel, kinuha ang isang mamahaling silk na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ng asawa. Ang kanyang haplos ay tila banayad, tila puno ng pag-aaruga, ngunit ang lamig ng kanyang mga daliri ay nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Daniel. Matapos punasan ng kanyang mga luha, hindi na ibinalik ni Evelyn ang panyo sa kanyang bulsa. Sa halip, marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng selyadong sotrak sa tabi ng mesa. Ang simpleng pagbitaw na yon ay tila naging tahimik na simbolo ng kanyang paglayo sa mga alaala at damdaming matagal niyang kinapitan tungkol kay Daniel. Ang mga luhang yan, Daniel, ay kasing peke ng mga pangako mo, wika ni Evelyn habang muling sumasandal sa kanyang upuan. Gusto mo ng pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng isang pagpipilian. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel, tila nakakita ng isang maliit na sinag ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ano yon, Evelyn? Kahit ano, gagawin ko. Itinukod ni Evelyn ang kanyang mga siko sa lamesa at tumitig ng diretso sa mga mata ni Daniel. Ang kanyang paningin ay puno ng awtoridad. Gusto kong patunayan mo kung gaano ka kadesperadong ayusin ang lahat. Paalisin mo si Bella at ang iyong ina sa mansyon. Ngayon din, iwanan mo silang walang kahit isang sentimo gaya ng ginawa mo sa akin at sa mga bata. Nanigas si Daniel. Pero si Mama yon, Evelyn, at si Bella. Saan siya pupunta? Iyan ang problema mo, hindi akin. Ang malamig na tugon ni Evelyn. May 2 oras ka para gawin iyon. Kung hindi, bago lumubog ang araw, ang DH Tech ay magiging isang alaala na lamang at ang lahat ng utang mo sa Orion Holdings ay ipapataw ko sa iyo ng sabay-sabay. Piliin mo, Daniel, ang iyong pamilya na kinalantari mo o ang imperyong pinapangarap mo. Tumayo si Evelyn at naglakad patungo sa bintana. Muling tinalikuran ang lalaking dati ay sentro ng kanyang universo. Ang katahimikan sa boardroom ay nabasag lamang ng mabilis at mabigat na paghinga ni Daniel. Habang naglalakad siya palabas, ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng isang desisyong susunog sa huling tulay ng kanyang dangal. Sino ang pipiliin ni Daniel sa huli? Ang kanyang ina at kabit na naging katuwang niya sa kasamaan? O ang kayamanang hindi niya kayang bitawan? At ano ang gagawin ni na Aurora at Bella kapag nalaman nilang ang kanilang hari ay handa silang isakripisyo para sa sarili nitong kaligtasan? Mag-empake ka na at lumaya sa pamamahay na ito. Ikaw na babaeng ahas ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi kami magkakaganito ni Daniel. Ang matinis na sigaw ni Doña Aurora ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasabay ng marahas na paghahagis niya ng isang maletang puno ng mga damit sa paanan ni Bella. Ang sala
na dati ay puno ng tawanan at karangyaan, ay naging isang arena ng digmaan. Ang mga mamahaling florera na dati ay maayos na nakapwesto, ay nagkalat na sa sahig, nadurog sa gitna ng kanilang pag-aaway, na lumilikha ng matutulis na pirasong kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Nakataas ang kilay ni Bella. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya sa halip na takot. Aba, akala mo ba ay mananatili ako rito para maghirap kasama nyo? Matanda ka na, Aurora, pero napakatanga mo pa rin. Akala mo ba mahal ko ang anak mo? Mahal ko ang pera niya. At ngayong wala na siyang silbi, bakit pa ako magtitiyaga sa isang lalaking kahit sariling asawa ay hindi kayang protektahan? Sa gitna ng kanilang pagngangalit, pumasok si Daniel. Ang kanyang mga damit ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap ng buhay. Tumayo siya sa pinto. Pinapanood ang dalawang babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak habang sila ay naglalabasan ng mga baho. Ito ang kanyang golden moment. Sa isang sandali, naalala ni Daniel si Evelyn, ang katahimikan ng kanyang asawa, ang pagiging mahinahon nito sa tuwing may problema, at ang tunay na pag-aarugang ibinigay nito nang walang hinihintay na kapalit. Ang kaibahan ni Evelyn sa dalawang babaeng nasa harap niya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanya sa katotohanan. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagmamahal ay napalitan na ng transaksyon at ang transaksyon ay napalitan na ng paniningil. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Daniel. Ngunit ang kanyang boses ay may talim na nagpatahimik sa dalawa. Aurora, kailangan mong lumipat sa apartment sa labas ng lungsod. At ikaw, Bella, hindi kita gustong makita pa kahit kailan. Kunin mo ang mga gamit mo at huwag ka nang babalik. Ano? Daniel, ako ang nanay mo. Iyaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Pababayaan mo ako sa isang maliit na apartment? Paano ang mga kaibigan ko? Paano ang dangal ko? Mabilis na kinuha ni Aurora ang kanyang telepono at nanginginig ang mga daliring tinawagan si Evelyn. Nang sumagot ang kabilang linya, biglang nagbago ang tono ng matanda. Naging malambing, puno ng pagpapanggap, ngunit naroon pa rin ang bakas ng pagiging mapagmataas. Evelyn, Hija, alam ko na nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Pero pamilya pa rin tayo, di ba? Ako pa rin ang lola ng mga anak mo. Baka naman pwedeng pagsabihan mo ang mga tauhan mo na huwag kaming paalisin dito. Matanda na ako, Hija. Hindi ko kakayanin ang hirap. Sa kabilang linya, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pag-agos ng tubig mula sa isang fountain sa background. Isang tunog ng kapayapaan na hindi na mararamdaman ni Aurora. Ang hirap ay isang pagpipilian, Aurora. Ang malamig na sagot ni Evelyn bago nito pinutol ang tawag. Habang nagkakagulo sa loob, mabilis na pumasok si Bella sa kwarto ni Aurora. Sa gitna ng pagkataranta ng matanda, dahan-dahang binuksan ni Bella ang lihim na vault sa loob ng closet. Kinuha niya ang lahat ng natitirang alahas, ang mga brilyanteng kwintas, ang mga gintong relos, at ang huling natitirang cash. Isinilid niya ang lahat sa kanyang bag at mabilis na naglakad palabas. Hindi na lumingon pa kay Daniel. Magkita na lang tayo sa impyerno, Daniel! Ang huling sigaw ni Bella habang sumasakay sa kanyang kotse at mabilis na pinaharurot ito patungo sa airport. Ngunit ang hindi alam ni Bella, ang bawat galaw niya ay binabantayan. Sa loob ng departure lounge ng airport, habang hawak ang kanyang tiket patungong Singapore, hinarang siya ng 4 na lalaking nakauniporme. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng mga pulis sa makintab na sahig ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang kalayaan. Miss Bella de Maguiba, inaresto ka namin sa kasong qualified theft at estafa na isinampa ng Orion Holdings. Wika ng opisyal habang inilalabas ang mga posas na bakal. Ang malakas na pagbagsak ng mga gamit ni Bella sa sahig at ang kanyang histeryosong pagsigaw ay naging isang palabas para sa mga tao sa paligid. Habang pilit siyang kinakaladkad palayo,
Ang tanging nasa isip ni Bella ay ang mukha ni Evelyn. Ang mukha ng babaeng minaliit niya, na ngayon ay naging arkitekto ng kanyang sariling kulungan. Sino ang susunod na lalasap ng bagsik ng karma? At paano haharapin ni Daniel ang gabi sa loob ng isang mansyong wala ng laman, kundi ang mga anino ng kanyang mga maling desisyon? Ang malambot at mapuputing buhangin ng Palawan ay dahan-dahang humahalik sa mga paa ni Evelyn habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na nagtatakbo sa pampang. Ang tunog ng mahinahong paghampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng kanyang nakaraan. Malayo sa ingay ng lungsod, malayo sa laso ng pamilya Hale, sa wakas ay nakahanap si Evelyn ng isang sandali ng kapayapaan sa loob ng pribadong isla ng kanyang pamilya. Mama, tignan mo, may nakita akong kakaibang kabibe. Sigaw ni Chloe habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang mukha ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ngumiti si Evelyn, isang nangiting hindi na pilit at hindi na takot. Naupo siya sa buhanginan at niyakap ang kanyang anak. Sa kanyang tabi, lumapit ang isang lalaking may maamong mukha at matitipunong balikat. Si Gabriel, isang kaibigan mula sa kanyang kabataan, na ngayon ay isang matagumpay na arkitekto. Si Gabriel ang taong nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Evelyn bago pa man dumating si Daniel sa eksena. "You look different, Evelyn," wika ni Gabriel habang nakatanaw sa malawak na dagat. Parang bumalik ang batang babaeng nakilala ko noon na naniniwalang kaya niyang baguhin ang mundo sa isang ngiti lang. "Maraming nawala, Gabriel," mahinang tugon ni Evelyn habang pinaglalaruan ng buhangin sa kanyang mga daliri. "Minsan, nakalimutan ko na kung sino ako dahil sa kagustuhan kong maging perpektong asawa para sa isang taong hindi naman pala ako karapat-dapat." "Hindi ka nawala, Evelyn. Nagtago ka lang para protektahan ang puso mo." Pagpapatuloy ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng respeto. "Pero tignan mo ngayon. You are a Valderrama. You were born to lead, not to follow someone who doesn't even know the value of loyalty." Ito ang kanyang golden moment. Lumapit si Nathan, ang kanyang panganay, at tumayo sa harap niya. Hinawakan ng bata ang magkabilang pisngi ni Evelyn. Ang maliliit na kamay nito ay tila nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan. Ang mga mata ni Nathan ay puno ng pag-unawa na lampas sa kanyang edad. "Mama," bulong ni Nathan. Ang boses ay nanginginig ng kaunti. "Safe na po ba tayo rito? Hindi na po ba tayo papaalisin sa gitna ng gabi?" Ang tanong na iyon ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Evelyn. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng panghihina, kundi ng isang matinding paninindigan. Niyakap niya ng mahigpit si Nathan. Ibinaon ang kanyang mukha sa balikat ng anak, habang ang mga luha ng kalayaan ay dahan-dahang dumadaloy. "Oo, anak. Safe na tayo. Hinding-hindi na muling mangyayari iyon. Ito ang ating tahanan, at walang sino man ang makakaagaw nito sa atin." Habang namamayani ang katahimikan sa paraiso ng mga Valderrama, sa madilim at magulong opisina ni Daniel sa Maynila, ang lalaki ay tila isang baliw na naghahalongkat sa mga lumang dokumento. Wala ng kuryente sa kanyang opisina dahil sa hindi pagbabayad, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa kanyang desperasyon na makahanap ng ebidensya laban kay Evelyn, isang lumang file na kulay pula ang nalaglag mula sa pinakailalim ng kanyang lihim na vault. Ito ang dokumento ng kanyang unang puhunan noong itinatayo pa lamang niya ang DH Tech. 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga lagda ng mga gwarantor na nagbigay ng bilyong piso para sa kanyang kumpanya. Nang makarating siya sa huling pahina, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng sole benefactor and guarantor ay hindi Orion Holdings, kundi isang pangalang sulat kamay
na malinaw at elegante. Evelyn Valderrama. Nabitawan ni Daniel ang dokumento at ang tunay na bigat ng katotohanan ay tila isang gumuhong gusali na dumagan sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat tagumpay niya, ang bawat palapag ng kanyang kumpanya, at ang bawat sentimong ipinagmalaki niya ay hindi bunga ng kanyang sariling talino, kundi bunga ng tahimik na sakripisyo ng babaeng itinapon niya sa ulan. Nanigas ang mga panga ni Daniel habang pinagmamasdan ang kandilang unti-unting nauubos. Ang katotohanang siya ay isang produkto lamang ng yaman ni Evelyn, ang pinakamasakit na sampal sa kanyang pagkalalaki. Paano haharapin ni Daniel ang katotohanang ang lahat ng kanyang kayabangan ay nakatayo sa isang pundasyong binuo ng babaeng minaliit niya? At ano ang susunod na hakbang ni Evelyn ngayong nahanap na niya ang lakas na hindi na muling lumingon sa kanyang madilim na kahapon? Ang bawat hakbang ng mga lalaking nakauniforme sa loob ng gusali ng DH Tech ay tila isang martilyo na dumudurog sa bawat piraso ng natitirang dignidad ni Daniel. Ang katahimikan sa loob ng kumpanya ay nakabibingi habang ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa kanya ay nakatingin na lamang na ngayon ng may halong awa at pangungutya. Sa loob ng sarili niyang opisina, pinapanood ni Daniel ang paglalagay ng mga dilaw na tape sa kanyang mga kagamitang hindi na kanya. Sir Daniel, kailangan niyo na pong lisanin ang pasilidad. Ang lahat ng ari-arian ng kumpanya, kabilang ang inyong sasakyan at ang inyong personal na opisina ay nasa ilalim na ng kumpiskayon ng Orion Holdings. Ang malamig na pahayag ng sheriff habang may hawak na mahabang listahan ng mga dokumento. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ako ang nagtayo nito. I am the face of this company. Ang histeryosong sigaw ni Daniel, ngunit ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Walang bigat at walang nakikinig. Ito ang kanyang golden moment. Habang hinihila siya palabas ng dalawang security guard, napatingin si Daniel sa kanyang gintong nameplate sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong kinuha ng isang tauhan ni Evelyn at walang seremonyang inihulog sa loob ng isang kahon ng mga basura. Ang tunog ng pagtama ng metal sa ilalim ng kahon ay naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang panahon. Napagtanto ni Daniel na ang pangalang Daniel Hale ay walang halaga kung wala ang basbas ng pamilya Valderrama. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Doña Aurora ay nakaupo sa gitna ng isang madilim at masikip na apartment sa isang squatters area na malapit sa riles ng tren. Ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay nanunuot sa kanyang ilong, malayo sa bango ng mga mamahaling kandila sa kanilang dating mansyon. Ang kanyang mga mamahaling gamit ay nakatambak sa gilid at ang tanging upuan na meron siya ay isang lumang silya na gawa sa plastik. Daniel! Daniel, asan ka na ba? Hindi ko kaya rito. Sigaw ni Aurora sa kawalan, habang ang bawat dumaang tren ay lumilikha ng isang malakas na pagyanig sa buong paligid na tila ba guguho ang manipis na dingding ng kanyang bagong tirahan. Ang bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong ay tumatama sa kanyang balat, na tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasamaan. Nang sumapit ang gabi, natagpuan ni Daniel ang kanyang sarili na nakatayo sa tuktok ng isang mataas na tulay na tanaw ang buong lungsod. Ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mukha, habang ang ingay ng mga sasakyan sa ibaba ay tila isang paanyaya ng kamatayan, na wala na ang lahat, ang pera, ang kapangyarihan, ang kumpanya, at maging ang babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Ang tanging natira sa kanya ay ang isang malalim at madilim na kawalan sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng tulay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata, handang bitawan ang lahat upang matapos na ang sakit at kahihiyang nararamdaman. Ngunit bago pa man siya makagawa ng isang hakbang tungo sa kailaliman, isang mahinahon
Ngunit matatag na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Ang kamatayan ay para sa mga duwag, Daniel. Pero para sa mga taong nagnakaw ng dangal ng iba, ang mabuhay at humarap sa paniningil, ang tunay na hustisya. Lumingon si Daniel at nakita si Mang Kanor na nakatayo sa ilalim ng maputlang ilaw ng poste. Tahimik lamang itong nakatitig sa kanya. Walang galit, ngunit may bigat ng pagkadismayang mas mahirap tanggapin kaysa sa anumang masasakit na salita. Anong ginagawa mo rito? Hayaan mo na ako. Wala na akong mukhang maihaharap. Sigaw ni Daniel habang pinipilit pigilan ang pag-agos ng kanyang luha sa malamig na gabi. Ang kamatayan mo ay hindi makakabayad sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Senyora Evelyn. Ang malamig na tugon ni Mang Kanor habang dahan-dahang lumalapit. Inutusan ako ng senyora na bantayan ka. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi mo nararanasan ang bawat pait ng kahirapang ipinalasap mo sa iyong pamilya. Kailangan mong mabuhay upang makita ang kanyang muling pagbangon habang ikaw ay unti-unting kinakain ng iyong sariling pagsisisi. Nabitawan ni Daniel ang bakal ng tulay at napaluhod sa semento. Ang kanyang hikbi ay umalinggaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat paghinga niya ay naging isang parusa. Ano ang gagawin ni Daniel sa gitna ng kanyang pagkawasak ngayong hindi niya magawang takasan ng kanyang buhay? At paano tatanggapin ni Evelyn ang balita na ang lalaking sumira sa kanya ay isa na ngayong basahan sa kalsada ng lungsod na dati nilang pinagharian? Hindi na ako ang Evelyn na kilala mo, Daniel. Ang babaeng yon ay matagal mo nang pinatay sa gitna ng ulan. Ang tinig ni Evelyn ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa mga air conditioner ng kanyang bagong mansyon. Ngunit may kasama itong talim na direktang tumatama sa kaibuturan ng pagkatao ni Daniel. Nakatayo si Evelyn sa likod ng malaking gate na gawa sa bakal. Suot ang isang eleganteng bestida na kulay asul habang pinapanood ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo na ngayon ay nakaluhod sa mainit na semento ng kalsada. Si Daniel ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi. Ang kanyang balat ay nasunog na ng matinding sikat ng araw. At ang kanyang mga mata ay lubog na at puno ng pamumula. Wala na ang CEO na dati ay tinitingala ng lahat. Ang tanging natira ay isang anino ng isang lalaking nabulag ng kasakiman. Evelyn, pakiusap. Patawarin mo ako. Ang paos na tinig ni Daniel ay humahalo sa ingay ng mga kuliglig sa paligid. Nalaman ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang nagtayo sa akin. Alam ko na nawala ako kung wala ka. Nagkamali ako. Bulag ako noon. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon na bumawi sa iyo at sa mga bata. Nanatiling tahimik si Evelyn. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na pelos na kahon. Tinitigan niya ang bawat butil ng pawis at luha ni Daniel at sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang huling pintig ng sakit na unti-unting napapalitan ng isang malalim na katahimikan. Hindi galit ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang matinding pagkapagod at habag. Habag para sa isang taong hindi kailanman naging sapat ang pagmamahal para makita ang tunay na halaga ng mga bagay sa paligid niya. Ito ang kanyang golden moment. Dahan-dahang binuksan ni Evelyn ang maliit na kahon at inilabas ang isang simpleng singsing na gawa sa murang ginto. Ang singsing na ibinigay ni Daniel noong sila ay nagsisimula pa lamang sa isang maliit na kwarto. Inabot niya ito sa pagitan ng mga rehas ng gate at dahan-dahang binitawan. Ang marahang pagtama ng singsing sa semento ay lumikha ng isang mahinang tunog ng metal. Tila isang huling hininga ng isang relasyong matagal nang pumanaw. Ito na lang ang tanging bagay na pag-aari mo na nasa akin, Daniel. Wika ni Evelyn, ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti ngunit nananatiling matatag. Ibinalik ko na ang lahat ng kinuha mo sa akin, ang aking dangal, ang aking yaman, at ang aking katahimikan. Pero ang puso ko,
hinding-hindi mo na muling mahahawakan iyon. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa iyo, pero hindi na tayo pwedeng magkasama. Pero ang mga bata, Evelyn, kailangan ko silang makita. Miss na miss ko na sila. Pagsusumamo ni Daniel, ang kanyang mga kamay ay humawak sa bakal na gate. Pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Evelyn. Humakbang paatras si Evelyn. Iniiwas ang kanyang sarili mula sa maruming hawak ni Daniel. Tumingin siya sa itaas, sa bintana ng kwarto ng kanyang mga anak, kung saan tanaw niya ang anino ng dalawang batang sa wakas ay nakakatulog na ng mahimbing ng walang takot sa kanilang mga puso. Ang mga bata ay masaya na ngayon, Daniel. Nakahanap na sila ng katahimikan na hindi mo na ibigay sa kanila. Ang huling sagot ni Evelyn. Sa ngayon, ang tanging magagawa mo para sa amin ay ang tuluyang lumayo. Hayaan mo kaming mabuhay nang wala ang anino ng iyong pananakit. Tumalikod si Evelyn at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng mansyon, binaliwala ang histeryosong pagtawag ni Daniel sa kanyang pangalan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang paglayo sa isang madilim na bangungot. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya nang marinig ang huling sigaw ni Daniel na puno ng desperasyon. Evelyn, gagawin ko ang lahat. Kahit maging katulong mo ako, basta't makita ko lang sila. Huwag mo silang ipagkait sa akin. Napatigil ang mundo ni Evelyn sa tanong na iyon. Hanggang saan ang hangganan ng pagiging isang ama at hanggang kailan dapat panindigan ng isang ina ang proteksyon ng kanyang mga anak? At ano ang gagawin ni Daniel ngayong napagtanto niyang ang huling pintong inaasahan niya ay tuluyan ng nagsara sa kanyang mukha? Ang bawat tupi ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hakbang patungo sa isang kalayaang matagal nang ipinagkait. Nakaupo si Evelyn sa loob ng kanyang maliit, ngunit eleganteng opisina sa loob ng Lily's Haven, ang foundation na itinayo niya para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at pagtataksil. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ng lily sa loob ng silid ay humahalo sa amoy ng bagong lathalang mga libro na lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pag-asa at paghilom. Dahan-dahang kinuha ni Evelyn ang isang pluma at itinapat ito sa linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kinabukasan. Sa isang matatag na galaw ng kanyang kamay, inilagdan niya ang kanyang pangalan sa mga papeles ng legal separation at annulment. Ang tunog ng paggasgas ng dulo ng pluma sa makapal na papel ay tila isang himig ng tagumpay. Wala nang Mrs. Hale, wala na ang anino ng isang lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Gabriel. Pinapanood ang bawat galaw ni Evelyn nang may halong paghanga. Tapos na ba, Evelyn? Mahinahong tanong ng lalaki. Ang boses nito ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na umaga. Tapos na ang kaso sa korte, Gabriel. Tugon ni Evelyn habang isinasara ang folder. Pero ang tunay na pagtapos ay nangyari na sa puso ko noong gabing iwanan ko ang mansyong iyon sa ilalim ng ulan. Ang papel na ito ay pormalidad na lamang. Dinala ni Evelyn ang mga anak sa isang tahimik na parke sa loob ng kanilang subdibisyon para sa isang napagkasunduang pagkikita. Sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia, nakikita niya si Daniel na naghihintay. Malinis na ang hitsura nito ngayon. Suot ang isang simpleng t-shirt at pantalon. Malayo sa mga mamahaling suit na dati ay tila baluti ng kanyang kayabangan. Nang makita niya sina Nathan at Chloe, dahan-dahang lumuhod si Daniel sa damuhan. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng luha. Hindi lumapit si Evelyn. Nanatili siyang nakatayo sa malayo, pinapanood ang kanyang mga anak na dahan-dahang lumalapit sa kanilang ama. Nakita niya kung paano yumakap ang mga bata kay Daniel at nakita niya ang matinding pagsisisi sa bawat hikbi ng lalaki. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Evelyn ang isang malalim na pakiramdam
ng katarungan. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagpapakita sa kanya ng lahat ng bagay na nawala sa kanya dahil sa sariling pagkakamali. Ito ang kanyang golden moment. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw, naglakad si Evelyn patungo sa isang burol na tanawang dagat. Ang marahang paghalik ng hangin sa kanyang balat at ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa paligid ay tila mga bulong ng pagkilala sa kanyang katatagan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang hapdi ng pagtataksil. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tanging ang tunog ng sarili niyang kalayaan ang kanyang naririnig. Laya na ako, bulong niya sa hangin, habang isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Gabriel na dahan-dahang lumalapit. May dalang isang maliit na tasa ng kape at isang makahulugang tingin. "The sun is setting, but your day is just beginning, Evelyn," wika ni Gabriel habang tumatayo sa kanyang tabi. "Are you ready for what's next?" Tumingin si Evelyn kay Gabriel at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang posibilidad na hindi niya inakalang muling darating. Isang bagong kabanata na hindi na kailangang isulat sa luha. Ngunit bago pa man makasagot si Evelyn, ang kanyang telepono sa bulsa ay nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagkabukas niya ng mensahe, ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang larawan ng isang lumang dokumento na tila nanggaling pa sa nakaraan ng kanyang ama. Isang dokumentong may kinalaman sa isang lihim na hindi alam ni Daniel at maaaring magpabago muli sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa pamilya Valderrama. Sino ang nagpadala ng mensaheng iyon ni Ion sa gitna ng kanyang kapayapaan? At anong bagong bagyo ang maaaring idulot ng lihim na ito sa buhay na binuo ni Evelyn mula sa mga abo ng kanyang nakaraan? Ang katahimikan ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay ang pinakamalakas na sigaw ng isang pusong nahanap na ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa loob ng malawak na auditorium ng Valderrama Cultural Center, ang bawat upuan ay puno ng mga taong nagnanais na marinig ang tinig ng babaeng naging simbolo ng katatagan sa buong bansa. Si Evelyn ay nakatayo sa gilid ng entablado, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa isang mahabang salamin. Nakasuot siya ng isang marangyang Filipiniana na gawa sa pinong pinya na may mga bordang bulaklak ng lili na tila sumasayaw sa bawat galaw ng kanyang katawan. Hawak niya sa kanyang kamay ang lumang dokumentong ipinadala sa kanya noong nakaraang gabi, isang huling liham mula sa kanyang ama. Sa liham na yon, natuklasan ni Evelyn na matagal nang alam ng kanyang ama ang kahinaan ni Daniel, ngunit hinayaan niya itong mangyari upang matutunan ni Evelyn ang pinakamahalagang aral sa buhay, na ang tunay na yaman ay hindi na mamana, kundi nabubuo sa gitna ng apoy ng pagsubok. Ang liham na yon ang naging huling piraso ng puzzle na bumuo sa kanyang pagkatao. Ladies and gentlemen, please welcome the chairperson of Valderrama Group and the founder of Lily's Haven, Miss Evelyn Valderrama. Ang tunog ng masigabong palakpakan ay dinaluyong ang buong silid, tila isang malakas na agos ng tubig na nagbibigay ng parangal sa kanyang pagbabalik. Humakbang si Evelyn patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa kahoy na sahig ay may dalang kumpiyansa at awtoridad. Sa gitna ng maraming tao, nahagip ng kanyang mga mata si Gabriel na nakatayo sa likuran, nakangiti at tumatango sa kanya ng may matinding pagmamalaki. "Maraming salamat po." Simula ni Evelyn, ang kanyang boses ay malinaw at matatag na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng auditorium. Ang buhay ay parang isang bagyo. Minsan inaakala nating ang ulan ang sisira sa atin, ngunit ang totoo,
Ito ang maghuhugas sa ating mga mata para makita ang katotohanan. Natutunan ko na ang pag-ibig na nagpapaliit sa iyo ay hindi tunay na pag-ibig. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan nating bumangon mula sa putik at maging isang bulaklak na muling mamumukadkad. Sa labas ng gusali, sa ilalim ng isang malungkot na puno, sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo si Daniel. Nakikinig siya sa boses ni Evelyn mula sa mga speaker na nakakabit sa labas. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay parang isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak sa bilyong piso, na ngayon ay magaspang na mula sa pagtatrabaho bilang isang construction worker. Nakita niya si Aurora sa di kalayuan, nakaupo sa isang bench at tulala. Tila nawala na ang katinuan mula nang mawala ang kanilang karangyaan. Ito ang kanyang golden moment. Isang bata ang lumapit kay Daniel at humingi ng tulong para buksan ang isang bote ng tubig. Nang maibigay niya ito, tiningnan siya ng bata at ngumiti ng tapat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniel ang isang kakaibang pakiramdam. Isang pag-amin na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan, kundi sa maliliit na gawa ng kabutihan na huli na niyang natutunan. Tumingin siya sa entablado sa huli-huling pagkakataon, bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Tuluyan nang tinatanggap ang kanyang kapalaran bilang isang anino ng nakaraan. Nang matapos ang kanyang talumpati, bumaba si Evelyn sa entablado at sinalubong siya ng kanyang mga anak. Niyakap siya ni Nathan at Chloe ng mahigpit. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang nagpapahiwatig ng isang bagong umaga. Lumapit si Gabriel at inilahad ang kanyang kamay, isang paanyaya para sa isang hapunan na walang halong negosyo, kundi puro pagkilala sa isa't isa. Handa ka na bang iwanan ang lahat ng ito kahit panandalian lang? Tanong ni Gabriel, habang ang liwanag ng buwan ay nagsisimulang sumilip sa mga bintana. Higit pa sa handa, Gabriel, tugon ni Evelyn habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Habang dahan-dahan silang naglalakad palabas ng auditorium, ang bawat hakbang ni Evelyn ay tila isang pagtatanim ng bagong binhi sa isang lupang dati ay tigang. Ang gabi ay tahimik, ang hangin ay malamig, at ang langit ay pununo ng mga bituin na tila nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Ano ang naghihintay kay Evelyn sa huling pahina ng kanyang kwento? Matapos ang lahat ng luha at paghihiganti, nahanap na nga ba niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? At paano niya dadalhin ang lihim na iniwan ng kanyang ama sa susunod na yugto ng kanyang buhay? Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ng kanilang pribadong isla sa Palawan ay tila isang banayad na paalala na ang panahon ay ang pinakamagaling na manggagamot sa mundo. 5 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ni Evelyn sa gitna ng bagyo. Ngunit sa bawat hakbang niya ngayon sa malambot na buhangin, wala na siyang nararamdamang anumang pait. Ang dagat ay naging saksi sa kanyang pagtangis at ngayon, ito rin ang tahimik na nagdiriwang sa kanyang tagumpay. Sa di kalayuan, tanaw ni Evelyn ang kanyang mga anak. Si Nathan ay isa na ngayong matalinong binatilyo na nagpapakita ng husay sa sining, habang si Chloe ay lumalaking puno ng sigla at talino. Ang kanilang mga tawa na humahalubilo sa tunog ng hangin at huni ng mga ibon ay ang pinakamahalagang kayamanan na nakuha ni Evelyn mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Alam niyang ligtas na sila at ang kanilang kinabukasan ay hindi na nakabase sa kasakiman ng iba, kundi sa pundasyon ng tunay na pagmamahal. Nararamdaman ni Evelyn ang isang mainit na palad na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Lumingon siya at nakita si Gabriel, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi nang walang hinihinging kapalit. Hindi naging mabilis ang kanilang proseso. Dumaan sila sa mahabang panahon ng pag-uusap, pagtitiwala, at dahan-dahang pagbubukas ng puso. Sa bawat sulyap ni Gabriel, nararamdaman ni Evelyn ang respeto at pagpapahalagang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili.
Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinahong tanong ni Gabriel habang ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila sa papalubog na araw. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Evelyn. Naisip ko lang kung paano nagbago ang lahat. Napagtanto ko na ang kapatawaran ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Pinalaya ko sila dahil gusto kong palayain ang puso ko mula sa bilangguan ng galit. Ang katahimikan ay ang pinakamagandang regalo na naibigay ko sa aking pagkatao. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, malayo sa karangyaan ng Maynila, si Daniel ay nakaupo sa isang bangko sa labas ng isang maliit na karinderya. Pagod ang kanyang katawan mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bakas ng kapayapaan na hindi niya nahanap sa gitna ng kanyang mga bilyong piso. Sa bawat buwan, nagpapadala siya ng maliit na bahagi ng kanyang kinita para sa mga anak. Hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil ito ang kanyang paraan ng pagbabayad ng utang sa kanyang sariling konsensya. Si Doña Aurora naman ay nananatili sa isang tahimik na kalinga para sa mga matatanda, kung saan unti-unti niyang natututunan ang pagpapakumbaba sa gitna ng kanyang pag-iisa. Ang kanilang buhay ay naging naging isang malinaw na paalala na ang bawat maling desisyon ay may katumbas na paniningil, ngunit sa bawat pagsisisi ay may pagkakataon para sa muling pagkabuhay. Ito ang huling golden moment ni Evelyn. Habang ang araw ay tuluyan ng nagtatago sa abot-tanaw, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang tunog ng tibok ng puso ng lalaki at ang maindayog na pag-agos ng tubig ay tila isang kanta ng pasasalamat. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan. Ang senyora na dati ay nakatago sa likod ng maskara ng pagiging martir ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang tadhana. Ang kwento ni Evelyn ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti o sa pagbawi ng yaman. Ito ay tungkol sa lakas ng isang babaeng piniling huwag maging biktima. Ito ay tungkol sa sining ng pagbuo ng sarili mula sa mga basag na piraso ng buhay. Habang dahan-dahang lumalalim ang gabi at lumalabas ang mga bituin, isang huling kaisipan ang nananatili sa isipan ni Evelyn. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong pag-aari, kundi sa kung gaano kalalim ang iyong kakayahang magmahal muli matapos kang durugin ng mundo. Dahan-dahang naglakad ang pamilya pabalik sa kanilang tahanan, habang ang liwanag ng buwan ay nagsisilbing gabay sa kanilang bawat hakbang. Ang ulan ay tapos na, ang bagyo ay lumipas na, at sa wakas, ang umaga ay puno na ng pag-asa.